Then gonna stop breaking my heart. Ang mundo. Dito tayong lahat ay naninirahan, kasama ng mga kaibigan, kapamilya, at ng mga minamahal. Sa nagdaang siglo, ating napapansin ang unti-unting pagkasira nito. Sino pa ba ang may kagagawan, kundi ang tao? Global warming. Ito ay bunga ng pagkasira ng ozone layer dahil sa chlorofluorocarbon mula sa mga air conditioners at sprays. Usok galing sa sasakyan, factory, at pati sa sigarilyo. Ang global warming ay nagdudulot ng biglaang pagbabago ng panahon, pag-init ng temperatura na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng mga lupain, forest fires, at pagbaba ng water level sa mga dams na nagsusupply ng tubig sa mga sakahan. Hailstorms at frost tulad na nangyari sa Baguio na sumira sa tone-toneladang pananim at ang unti-unting pagkalusaw ng mga icebergs. Karagatan. Ang bumabalot sa mahigit 70% ng mundo. Dito kung saan natin kinukuha ang mga lamang dagat na ating kinakain. Noong nakalipas na mga taon, tayo ginulantang ng pagdubog ng barkong MT Solar One na nagdulot ng malawakang oil spill sa karagatan ng Guimaras. Nagdulot ng pagkamatay ng mga isda, ang dynamite fishing, ang paghagis ng dinamita sa dagat, paggamit ang cyanide at ang muraami na sumisira sa mga coral reefs na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Hindi niyo ba alam na ang mga coral reefs na ito ang nagsisilbing barrier upang hindi lumakas ang alon sa dalampasigan? Oo, maaring itong maiwasan ang pagkakaroon ng tsunami at malalakas na alon na maaring kumitil sa buhay ng daang-daang tao. Tulad na lamang na nangyari sa Japan nitong nakalipas na araw. Lupa. Dito nakatayo ang ating tirahan. Ngunit maaari pa ba natin sabihin ligtas ang lugar kung saan tayo nanirahan? Landslide, dala ng pagkakalbo ng kagubatan. Pagmimina at iba pang mga sanhi na nagpapahinang pundasyon ng lupa. Ang pag-convert ng grasslands upang gawing subdivision at pagtayuan ng mga factories. Industrialization. Makikita natin sa video na ito kung saan ang lupain ay ginagawang pabahay at ginagawa ring mga establishments. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga puno na pinuputol at bakit dumadami rin na nagmimina sa kabundukan. Ang pagtapon ng basura kung saan-saan na bumabara sa mga estero na nagpaparami ng mga peste at na nagiging sanhi ng pagbaha at ng mudslide. Ayan, nandito tayo ngayon somewhere in General Trias. May facility tayong lugar dito kung saan makikita natin yung kapabayaan ng mga ibang residente dito. Tara Mama Bell, bilis! Ingat! Grabe to ha? Parang hiking ha? Matanda ka! Tara Mama Bell! Ay!
ano, pati na dito mababa. Ng tong pilo. Bago. Bago. I-shoot mo dito, i-ano mo dito. Pakita mo yung basura. Ayan, makikita natin dyan na yung mga basura kung saan na lang naitapon. So, hindi na siya na-segregate, kaya tignan mo yung ibang halaman. Tignan mo to, oh. Talanta na itong mga to. Yung mga basura nakakalat. Sino mo ba ito dito? Yung ilog. Hindi na siya malinis. Parang kulay brown na ata. Parang pinakalawang na yung ano na. Puro lumot-lumot. Ayan. Pwede siya maging sanhiri ng mga sakit ng mga residente dito. Ay, ingat tayo. Yung mga basura, plastic, lata. Ay, nako. Ito rin yung nagiging dahilan sa pagbara ng mga ilog, kaya umakapaw yung ibang mga ilog, kaya bumabaha. Ayan. Yung pati yung mga basura hanggang dun sa taas. Ayun. Sanhiyan ng maling ng mga tao hindi alam kung paano papangalagaan yung environment natin. Ang kaingin system kung saan pinuputol at sinusunog ang mga puno't halaman upang gawing taniman. Isa ring lumalalang problema ngayon ang e-waste o ang basura galing sa teknolohiya dahil hindi alam kung... So guys, makikita natin yung isang malaking punong pinuto. Kailangan sementohin tong lugar na to. Makikita natin dito na dahil sa pag-unlad ng mga tao, nakakakritik na rin yung kapakanan ng mga pulot sa lahat. Guys, dito nagtatapos ng aming documentary. Bye-bye!